Marcos calls on public to propose policies to solve Philippines' many problems. Yung ating Pangulo, dapat din dumaan sa trial kasi may impeachment complaints din. Yung pag-convene ng Committee on Justice. So abangan natin mga kababayan. Why Marcos Jr. can survive ouster calls and negative rating. And negative ratings na yan, na paniwala natin mga kababayan. Kung ano lang ang nakikita nila, na-observe nila sa paligid. It is next and yet to impossible kahit yung impeachment laban sa ating Pangulong Bongbong. Siyempre. Denial ang impeachment complaint kay VP Sara Duterte last December 4, 2024. Bagamat hindi ito nagpatuloy sa trial sa Senate, that it proceeds forthwith. Potential funds. Ganyan po kabulok. Si Pinyo, yung pinag-uusapan natin. Na ang dalawang Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Marcos calls on public to propose policies to solve Philippines' many problems. Ayun yung ating Pangulo. Tapos pag-usapan natin ngayon, mga kababayan kasi, ang sabi sa balita, as early as today, magpa-file na refiling ng impeachment laban kay Sara Duterte. Talagang hindi po tatantanan si Sara. Kasi nga po, hindi natuloy yung trial. So, importante talaga na dumaan sa trial. Yung ating Pangulo, dapat din dumaan sa trial kasi may impeachment complaints din na isinampa laban sa kanya. Anda naman po yung ating Pangulo, yung Palasyo Malacanang nagsabi na. Iyan kung umabot sa trial. Kasi siyempre, ang magta-trial po yung Senado, hindi man yung Congress. Pero may mga hearings na ngayon na naka-schedule. I think February 2 yata. O ngayon yata magsisimula yung pag-convene ng Committee on Justice. So abangan natin mga kababayan. Kasi yung trial, hindi man po sa Congress, kundi sa Senado. Why Marcos Jr. can survive ouster calls and negative rating. And negative ratings na yan, na paniwala natin mga kababayan. Pinondohan kasi ng China. Naghanap buhay yan para sirahan yung ating Pangulo. Money talk, sabi dito sa article mga kababayan, ang ating Pangulo daw ay mag-survive. The pathways that once unseated presidents no longer carry decisive force. Military adventurism. Sinulat pala to ni Val Villanueva sa Rappler the other day lang. What has become the new revolution is stability, not as an end in itself, but as the only platform from which justice can still be pursued without burning the house down. The pathways that once unseated president no longer carry decisive force. Military adventurism has been institutionally neutralized. Yan ang paniwala nila. Mga expert ito, analyst, in collapsing trust ratings, while politically damaging no longer translate into removal from office. If a sitting president were ever to be unseated, it would not come from the streets or the barracks but from the Constitution itself. Impeachment, with all its political cost, remains the only legitimate mechanism for removing President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. A process that demands evidence, due process, and congressional will. Not noise, pressure, or manufactured outrage. But even this avenue, because of how the present Congress is constituted, would next to impossible to succeed. So sila, kahit anti-Marcos din ito, Rappler, sa kanilang paniwala, neutral lang sila dito sa isyong ito. Kung ano lang ang nakikita nila, na-observe nila sa paligid, it is next and yet to impossible, kahit yung impeachment, laban sa ating Pangulong Bongbong. Siyempre, yun man talagang reality. Bakit? Majority ng ating mga members ng Congress, kahit yung iba galit na kay PBBM kasi nakalkal yung corruption nila. Di ba? Dati kaalyado, ngayon hindi na kasi nakalkal yung corruption, galit. Pero still the majority ng members ng Congress supporting the Marcos administration, yung ating Pangulo. So that impeachment complaint, sila mismo nagsabi, mahina yung mga aligasyon, sabi mismo ng mga analyst. Pangalawa, walang support from the majority sa Congress. So, next to impossible po ang impeachment. Yung military adventurism, hindi na po isusugal ng mga military ang kanilang career. Nakita ninyo, yung isang active member ng military na ang sabi, bumaliktad na, bumalik uli, na pinaliwanagan po ng kanyang commander, ano niya,
ready ka na isugal ang future ng pamilya mo? Sasama ka dyan sa mga biglang baliktad mga kababayan uli. Anong gagatong man lang po itong mga military, mga retired generals po, na dati nagkikinabang kasi sila nung neonitin pa, mga consultants, nang tanggalin yung confidential funds ni Sara kasi nabuking yung mga piatos, Mary Grace, ayun, nawala na yung support nila. Yun ang gatasan nila eh. Kaya galit na galit sila. Nagutom, hindi man ba pwede na higupin nila yung pondo ng bayan sa ganyan. Kung naintindihan na ninyo kung bakit sila nang gagalaiti, yung mga retired general. Personal na pakinab, namihasa sa previous administration, yun ang kalakaran kasi nila. Hindi man po maaari yan sa ating present administration. So hindi isusugal po nitong military officials ang kanilang future dito sa mga taong ito. Ay nakikita naman natin po. So, sa panahong bumabawing muli mga kababayan yung ating economy, kahit maingay sila, ginuguno nila, sinasabotay nila yung ating bansa, ang pinakailangan na leader ay yung kayang panatiling gumagana po yung ating gobyerno. Igalang ang batas dapat, protektahan ang pondo ng bayan at ipagpatuloy ang tunay na reforma sa gitna ng ingay sa politika. Iyon ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Kaya mabuhay yung ating Pangulo na pilit nilang gustong mamatay na. Gusto nila mamatay na yung ating Pangulo. Yung ating mga kababayan, sa totoo lang, ayaw na nila ng another political collapse. Tingnan niyo nangyari nung panahon ng kanyang tatay. Yung promise ng mga dilawan na sabi nila, ibabangon yung ating bansa, nangyari. Mas maganda pa yung panahon ng Marcos Sr., yung buhay ng ating mga kababayan, kaysa nang to-make over yung mga dilawan. Until ngayon, kaya ayaw nilang magtagumpay yung ating Pangulo kasi pag nagtagumpay yung ating Pangulo, mananatili yung Marcos sa posisyon. Paano na sila? Di ba pansarili po? Pero yung mga nagawa ng Marcos Sr. at Marcos Jr. ngayon, hindi man nila ginawa nung panahon. Lahat lang sila, no? Daldal. Wala silang visions na tulad ng visions ng ating Pangulo na napakaganda. Kaya ang ginagawa nila, lahat ingay ang ginagawa nila mga kababayan at akusasyon. Pati yung paglaban sa korupsyon nagawa ng mga previous administrations mula panahon ni Cory hanggang kay Digong. Hindi. Wala silang ginawa na ganyan. Kaya po, yung mga contractors, mga politiko na mihasa, naging hanap buhay na nila yung SOP, yung kickback. Sino yung gumawa para bawiin yung ating Pangulong Bongbong? Marcos lang po. Binabaliktad nila ngayon. Gustong isabit si Marcos at saka si Martin Romualdez. Gusto nilang siraan. Payag kayo sa ganong style na mga bulok na to? Huwag tayong papayag. So, accountability should be legal, not theatrical mga kababayan. Kung may kasalanan, ebidensya at due process ang sagot. Hindi sigawan, hindi paninira, hindi palabas. Itong tinail nilang impeachment, dadaan po siya sa proseso. That is the promise ng Congress, House Committee on Justice, The Economist to kung anong kalagayan. Para pa magkaroon tayo ng ganitong laro sa politika. Kapag nasira ang ekonomiya, ordinaryong tao ang unang tatamaan. Sa panahon kailangang iangat ang ekonomiya at malaga ang trabaho, ang gulo ng politika hindi solusyon. Ito ay anay nasisira sa itinataguyod ng pag-asenso. Dapat ma-realize, mga kababayan, ng ating mga kababayan, ang mga bagay na to. Tama po. Kaya kung may dapat na impeach po, hindi yung ating Pangulo. Pero nandyan na, may gustong impeach yung ating Pangulo. Proseso natin. Ida natin sa proseso. Ang dapat talagang ma-impeach si Sara. Bakit? Tingnan naman ninyo ang pinagagawa. Walang pakinabang, mga kababayan. Kaya ang sabi dito sa balita, ito, i-share ko na po sa inyo before na magbasa ulit tayo. Ito, shinare ito ni Tony Palsis, isang political analyst and blogger. Breaking news, according to Continuo, Di Makabayan Black is likely to file an impeachment complaint against Sara Duterte as early as tomorrow. Ngayon, this is because they saw the Supreme Court change the day when the 1-year ban expires. Unahan ang bogus complaint. Unahan na ngayon, mga kababayan, sa pag-file. Kasi pag hindi, baka maunahan ng bogus complaint, then matrigger yung 1-year ban rule. Kaya maraming nalungkot sa naging desisyon. Unanimous pa yung naging desisyon, mga kababayan, ng Supreme Court. Naging imposible na yung halos impossible dream. That is the description niya ni Tito Sen, ang magsagawa ng impeachment. Pero itatry pa rin nila, mga kababayan. So tingnan na lang natin. So sabi dito, BP Sara impeachment complaint may be refiled as is.
sabi po ni Terry Ridon. Report po ng GMA. So yun ang aabangan natin. Na mabuti kayong kalagayan. Ako naman, eto, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor. Nothing serious. Kailangan lang magpalakas ulit. Namayatan na ako at sabaw lang ang binibigay sa akin. Kaya pumayat siya. Sabaw lang yung sabi ng doktor. Baka hindi ko na i-diretso yung vlog niya. I-search na lang ninyo yung kanya. Di-report na ng mainstream media. Kasi baka matawag nito, makopyright tayo. Maayos na yung ating Pangulo. Kaya lang, siyempre, yung mga critics, gustong-gusto nila siraan yung ating Pangulo kasi gusto nila iupo si Sara Duterte. Yan ang malinaw. Ay, may latest yata ngayon, Makabayan Black Files Impeachment Complaint. Ito na pala. Nag-file na. Noong unang final ang impeachment complaint kay VP Sara Duterte last December 4, 2024. Bagamat hindi ito nagpatuloy sa trial sa Senate, that it proceeds forthwith. Potential funds. Ganyan po kabulok. Si Pinyo, ang yung pinag-uusapan natin. Na ang dalawang pinakamataas na opisyal ay humaharap sa impeachment complaint. Pero tumutugon po tayo sa panawagan ng taong bayan na lahat ng sangkot dapat panagutin. Dagdag lang po, alam niyo po, sobrang tagal na namin itong hinihintay Sobrang tagal na hinihintay. Huwag ninyong sabihin na ang nagpa-impeach kay Sara, yung ating Pangulo, makabayan, wala yung control ang ating Pangulo dyan. Alam po nating mangyari, na-file na po natin yung impeachment complaint ngayong araw. Bola ito ng House ngayon. Kung gusto nating mapabilis ang prosesong ito, 1/3 vote lang po ang kailangan. Yung mga bumoto pabor sa impeachment ng 19th Congress, hinahamon namin bumoto ng pabor dito sa mga sinampang impeachment complaint. Send this articles of impeachment directly to the Senate so that trial can commence forthwith. Huwag na po natin masyadong patagalin pa yung matagal nang inaantay na accountability ng taong bayan. 1/3 vote lang po para ito ay dumiretso na sa Senado para magsimula na ang trial at makapaglabas na po tayo ng ebidensya. Yun po ang pinaka gusto natin na ideal na mangyari matapos ang annual filing ngayong araw. Iparating uli siguro sa Department of Justice, Committee of Justice. Basically, Sundin na lang yung file tayo ng complaint. Sundin na lang yung gustong mangyari ng Supreme Court kasi yung Supreme Court po, sabi nga ng mga legal experts, Ang dadagdag natin sa complaint so, for this Supreme round sila ay sa yung mahalagang tama. testimonya ni Ramil Madriaga na sinasabi niyang Supreme din po tumanggap sila siya sa ng mali. cash mula dun sa mga security officers ni Vice President Sara Duterte. Tumutugma yung timeline niya doon sa mga narinig na natin na testimonya ng mga special dispersing officers kaugnay ng pag-withdraw ng pera at pagbibigay nito sa mga security officers. Ang dinugtong ni Ginoong Madriaga from the security officers sa kanya dinala yung pera. So yun yung kumbaga yung chain ng saan naglipat-lipat yung pera, kaninong kamay naglipat-lipat yung pera. Dagdag lang din po doon sa bago. Isa sa bago din ay dagdag sa dereliction of official duty with refusal to recognize congressional oversight. Yung Sinama pala yung testimony ni Madriaga. Itong 2025 budget deliberations for the 2026 budget. Kung matatandaan natin, may halos boycott ng nangyayaring budget hearings. Meron pa nga at some point sinend na letter na lalapat ng kondisyon para sa kanyang attendance sa budget hearings. Ito po ay taliwas doon sa dapat na functions ng public official kapag sinasalang po ang budget niya sa deliberations ng Kamara. So yun po ay kaakibat doon sa refusal to recognize congressional oversight na similar to past hearings, no, whether it be sa Committee on Good Government and Public Accountability and yung refusal niya to answer any question, ito po ay nilalagay din natin sa complaint. Bakit po tayo pa rin nag-file? Kasi ang expectation po ng karamihan, 12-6 pa po. Ayan, Senator. Baka po pwede pa-explain lang po sa
Neri daw. Si Neri. mag-explain. Ordinary na explain. Well, yun din ang akala namin dun sa original decision ng Korte Suprema at nabanggit February 6. Pero dito sa decision nila sa motion for reconsideration, nag-iba ang bilang nila ng session days. Or at least yun ang basa namin. Na it's now a calendar Culminares day po. kung saan may session ang Congress. Alam naman natin dito sa Kongreso minsan, 3 araw na nagsisesyon, pero 1 araw ang bilang pag hinihinto mo yung hello. Diba? Sa kanila, based sa decision na to, hindi, bibilangin namin yun na 3 days. Kaya ngayon, January 15, nag-lapse ang 1-year bar. So, sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision, the other day lang. So, kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15. At ito ngayon yung pinaka-opportune moment para sa amin para i-file yun. So, we're following the Supreme Court decision. We're following the Constitution and the rules. Kaya in this case, tamang-tama ang pag-file nitong complaint na ito. It is within the Supreme Court decision and after the 1-year bar. Okay na ba? Okay na? Alright. Okay. Ayos na. Nag-file na po. As we announced kanina na rinifile yung impeachment complaints. Pero dinagdagan nila yung articles of impeachment, idinagdag nila mga kababayan. Idinagdag nila yung kay Madriaga, yung affidavit po ni Madriaga. So, breaking impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte filed anew before the Office of the Secretary General at House of Representatives. Sabi dito sa report ng GMA. Ganon din, breaking news, mga sa ABS-CBN. Breaking news ngayon. Maraming salamat po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po mga kababayan. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.